Kita nyo, kahit na alas 10:30 ng umaga, may kuliglig. Ganyang katahimik dito sa amin. Ito na yung aking upo. Bumagsak na siya sa bigat. Ito, kinuha ko. Pero meron na kaming nailuto. Dalawa rin ganyang kalalaki. So, medyo matagal ako nag-video. Ayan siya. Dalawang ganyan din ang niluto ko nung a week ago. So, tumutubo na naman. Sa bigat niya, bumagsak. Ayan, ang daing na namang tumutubo. Hanggang sa pintuan mayroon. Nasaan yung nandito? I saw one here. Biglang nawala. Saan na siya? Ayun. Dito meron dalawa sa pinto. Ay, tatlo. Sa pinto sila sumabit. Bumagsak to sa bigat. May isa pa dito yata. Alam ko tatlo to eh. Nasaan yung isa? Ito. Dalawa pa pala. Pinolinate ko yung mga yan. Kaya mabubuhay sila. Ito, hindi ko alam kung pinolinate ko. Ayun, meron na namang isa doon. Ang dami niya, upo. Kinain namin. Ayan na. Mabagsak na siya. Kailangan kong supportahan to kasi ito bumagsak eh. Sinabit ko lang. Ayun. Kung sa lapag ko siya itatanim, ay baka kainin ng kung sino. Marami dito hayop eh. So nagpapahinga ako dito sa loob ng sunroom kasi didilig ko lang. Siguro dapat alas 6 ng umaga ako magdilig. Nagdidilig ako mga 9, 10, 11 dahil bumabangon ako medyo late. So, eto ang aking mga dinadry. Geranium, mais, ampalaya, at yung mga seeds ko. Iba't ibang seeds. Ito, mayroon ditong the red, tall red from Mississauga, from our former place. Ito ang sangkatutak na Sweet Williams. Dahil pa dito. Ito naman yung maliliit na pink sa gilid ng bahay. Ito naman ay malva, which ang daig ko dun na isisid. Ito naman ay petunia purple. Kung hindi ko siya lalagyan ng label, hindi ko siya maalala kung ano siya. Ito naman Sweet Williams din, pero pure pink, fuchsia pink. All of it are pink. We'll see kung tutubo siyang pink nga kasi halo-halo ang kulay niya eh. So, busy ako sa umaga. Ayan ang aking tomatoes.
Grabe init ngayon. Tignan niyo ang aking kamatis. Napuluputan na ako ng web, ng spider webs. Ang cute, no? So, ang plano ko ngayon, mag-usap muna tayo dito. Hindi ko pa nilalagyan ng bird seed ang mga ibon. Mag-usap muna tayo. So, nangyari, oops, ano ba to? Nangyari, tinaniman ko ng bagong cucumber. Ang actually, may heat warning ngayon. At napakainit. So, ang plano ko, lahat ng gulay na nasa fridge, iluluto ko na yung ulam, pa-frozen ko na lang ng luto ng ulam. Kasi mabubulok, ang dami kong na-harvest pero masisira lang sa tagal sa fridge. Katulad ng bichuelas, which is dadagdagan ko, kukuha ako ngayon. Ampalaya, talong, ano pa yung nandun? So, pang sinigang, okra, pakbet nga pala, gagawa akong pakbet. Ampalaya at saka talong, okra, at meron akong maliit na kalabasa na na-harvest dun sa namatay na kalabasa. Nako, napakainit. Nagdilig kasi ko lahat, dinidiligan ko sa umaga para mabuhay sila ng masigla dahil sa sobrang init at pangit ng soil, kailangan silang diligan araw-araw. So, ayan ang aking backyard. Yan ang latest. Andito ako sa ilalim ng puno na mayroong thorns of roses. Ang sunflower, wala na. Inubos na lahat ang bulaklak ng mga squirrel. Ang zucchini, hindi nabuhay dahil sa clay. So, yung binago kong lupa dito, itatanim ko pa yung nandoon sa container. Nabubuhay naman na siya ngayon kasi in-improve ko na yung lupa nito. Tapos tinaniman ko dito ng bagong repolyo. May nahulog na isang okra. Kasi kahapon nag-harvest ako eh. Ito ang kukunin ko, itong mga bichuelas para maisama sa pagluluto. Sana wag mamulat tong aking ampalaya at dadalhin ko sa aking kaibigan. Pupunta kami ng Toronto September 3rd. May bagong okra na naman dun at talong. Siguro itatanim ko na to ngayon habang lumililim paminsan-minsan kahit walang hangin. Okay. Sa dami ng aking marigold kung saan ko siya tinatanim. Oh. Ang dami niya.
Yan ang backyard ko. Dito na lang. Bye-bye.